Hey guys! Welcome to my channel. Gagawa lang ako ng quick video, no? May nagtatanong kasi sa akin regarding sa shotgun in general. So, unang tanong niya is, anong masasabi ko sa mini shells? So, may nakagilap akong mini shell dito sa akin. Shorty, Federal. Sandali, papakita ko kung ano yung tatawag na mini shell. Mini shell. Okay. So, lahat na makita nyong barrel was safety check prior to filming para mabilis tayo. And hindi na tayo magpa isa-isa pa. Nako, ayaw pa bumukas. And pasensya rin na wala tayong script. No? Spontaneous lang yung paggawa ko ng video na to. So, ito ang tinatawag na mini shells. Yung ibang brand, mini shell ang tawag. Sa Federal naman, ang tawag nila dito, shorty. Okay, ano ibig sabihin? Well, ito siya. Kaya tinawag na mini shells. Maikli siya na shell. So, 12 gauge siya. Compared. Ano tayong, ano akong tinabi dito? Yan, so, live ammo to So, 12 gauge. Ito naman, 12 gauge na mini shell. Wala namang mini shell na, na ibang gauge. So, kita nyo, kalahati. Kalahati ang size niya. Okay? So, ano sasabi ko sa mini shell and kung pwede daw ba siyang pang self-defense o home defense? Well, kung makita nyo, i-research nyo na lang sa YouTube video yung power ng mini shell. So, sa size pa lang, syempre, kalahati siguro without looking at the data. Kalahati ang laki, malamang kalahati din yung power. So, ang purpose mo for a self-defense situation, home invasion, self-defense, no, is to survive. Kailangan mag-survive, no? Bakit mo bibigyan ng partida? Bakit mo paliliitin yung bala mo? No? Bakit mo paliliitin yung bala mo? Bakit bibigyan ng partida yung kalaban? Okay? So, may mga reasons naman kasi bakit may gumagamit ng mini shells. Ano ibig sabihin? Hindi nila ma-handle yung recoil ng 12 gauge. Hindi nila kaya yung 12 gauge. Matanda na sila, may arthritis, may sakit, may kapansanan, mga ganon. No? Hindi kaya yung 12 gauge. O di sige. I'm a firm believer of some things are better than nothing. Okay? So, in relation to mini shells, may ibang options kasi. So, ito ang 12 gauge. Ito naman yung 20 gauge. So, itatanong niya rin sa akin, may tatanong, okay daw ba ang 20 gauge? Kung nasa Pilipinas ka, balita ko, mahirap maghanap ng 20 gauge. Mas madami ang 12 gauge na bala. Okay, na shell. Maski rin naman dito sa US, mas common ng 12 gauge. Mas common ng 12 gauge compared sa 20 gauge. Ganoon talaga eh. So, pinaka-common 12 gauge. Pangalawa ay 20 gauge. Pangatlo ay 410. 410. Guys, yung 410, hindi siya gauge siya. Caliber siya. Kung titignan mo daw talaga yung sukat ng 410 na shotgun shell at kukumpara mo sa gauge, siguro mga 67 gauge daw yan. Okay, so ito yung pinaka-common na shotgun shells. Yan, ang liit 410, 20, tapos 12. Etong tatlo ang pinaka-common. Pero may 16 gauge, may 10 gauge, may 28 gauge pa, mga ganon. So, pero ito yung pinaka-common sa market. Even though it's common, minsan mahirap pa rin magkagilap ng ganitong round. So, ina-advise talaga na kung ikaw bibili ka ng shotgun, isa lang ang shotgun bibili mo, 12 gauge na. 'Di ba? Kasi, what's the use of your shotgun kung wala ka naman mabiling shell or bala? Diba? So, wala. Paperweight lang yan. Pero kung sakaling meron ka na, okay, sabi ko nga, some things are better than nothing. Yung 20 gauge, okay din naman. Less recoil siya sa 12 gauge. Kita nyo naman diameter. Mas maliit siya ng konti. Okay, ang problema ako sa 20 gauge, less ang option sa bala. Less ang option. Ano ibig sabihin? Yung 12 gauge, kita nyo, may mga self-defense rounds, may mga double akbak. Diba?
Yan, may kita nyo yan. PDX-1 Defender, may Winchester Super X, high brass. High brass, ang daming pulbura niyan, kaya malakas yan. Pakita ko na nga rin. Kaya maganda gumagawa ng video na mayroong actual na item or unit para makita nyo talaga yung visual. Ayan, no? Kita nyo yung brass nito, may clean. Ito, regular na birdshot. Ito naman high brass na Winchester. Kita nyo? Mas madaming pulbura, ibig sabihin. Okay, so mas malakas. So yun, mas maraming options pag 12 gauge. Marami kang pwedeng gamitin na bala as compared sa 20 gauge. Bira makita ng Ang hirap maghanap ng double lockback nito, no? Tapos yung slug, mahirap din maghanap. Usually, mga birdshot. So, swerte ka kung makahanap ka. Pero, kung naka 12 gauge ka, mas madali maghanap. Okay. So, ano pa? Kung sakali, usually nga, itong 410, pwede na ito, ginagamit na ito sa mga pistol sa mga revolvers pala. Sorry. Like yung Taurus Judge, 410, ginagamit. Okay. Tapos, eto naman, sa nagtatanong, saan gagamitin to, no? Sabi ko nga, some things are better than nothing kesa wala. May diferensya ka sa kamay, sa daliri. Di, gumamit ka ng 12 gauge. Usually, eto, maganda gamitin to sa mga break open single shot na shotguns. Ano ibig sabihin? Break open. Nababali. Tapos, papasok mo lang yan. Yan. Diba? Yun nga lang, single shot ka. Tinry ko na to, nag-experiment na ako, hindi siya pwedeng gamitin sa mga pump action shotguns, sa mga semi-auto shotguns, unless may adapter. Yung Mossberg na platform, pwedeng gumamit, mag-cycle lang ang mini shells, kailangan mo lang ng adapter. Pero pag mga Remington, which is the common na shotgun na platform, Remington 870, hindi siya nagsa-cycle. Magja-jam ka lang. So, hindi mo pwedeng i-sacrifice yung reliability mo for the sake of this ammo. So, mas maganda mag-stick ka sa 12 gauge. So, dun sa magtatanong, ay sir, paano kung hindi ko kaya ang 12? Well, hindi ka siguro talaga pwedeng huwag kang mag-shotgun kung hindi mo kaya ang i-handle yung power ng shotgun mo. I think pag nagpa-survey ka kung anong weapon of choice nila for home defense, maraming sasagot na shotgun Okay? Kasi madaling gamitin, reliable, mura yung bala, relatively cheap as compared sa mga ibang calibers. And sabi nila, walang bala yan, marinig lang daw ng intruder, hindi ko na alam kung totoo, na magkakasaka, tatakbo na. I don't know kung totoo yun. May disadvantage din yon. Pag narinig na intruder na nagkasaka, alam na kung nasaan ka. I don't know. I don't know kung myth lang yun natatakbo na. Paano kung desidido talaga? Diba? Be ready to fight. Okay? So, ano pa? Regarding shotguns. So yun, i-advise ko talaga is stay with the 12 gauge. Ako dati parang gusto ko rin mag 20 gauge kasi sabi ko, ang sarap iputok ng 20 gauge kasi hindi ganong ma-recoil, ganun. Madaling i-handle. Kaso nga yung ammo option and stopping power. Sabi nga sa buong buhay natin, once or never natin gagamitin ang ating barrel for self-defense, Pero during that moment na kailangan mo siyang gamitin, bakit gusto mong bigyan ng partida yung kalaban, di ba? Ang purpose niyan is to stop the threat. Makaka-stop ba ito ng threat? Sure, makaka-stop ito ng threat, pero sino sa tingin nyo ang mas may stopping power? Yung mas malaki o mas maliit? Di ba? So, it's up to you. Pero sa Philippine situation, alam ko bihira ang ibig sabihin mahirap maghalap ng bala ng 20 gauge saka 410. So, stick with the 12 gauge. Sa 12 gauge ammo naman, hindi sinasuggest na gamitin mong self-defense shells ang birdshot, Birdshot.
So, may mga self-defense round talaga na hahanapin nyo. Pang practice siguro, birdshot. Pang actual encounter or actual self-defense scenario, yung mga self-defense rounds na. Okay? And what else? In terms of reliability, i-advise ko pa rin sa inyo na mas reliable ang pump as compared sa semi-auto na shotgun. Okay? May nag-comment dati, ay, ba't yung Benelli, number 1 na shotgun, ganyan, in the world? Huwag sabihin na mas reliable ang ano. Well, ilan lang ba ang nakakabili ng Benelli? I mean, pag yung tao kayang bumili ng Benelli, kaya niya rin bumili ng AR, kaya niya ng ano, dahil napakamahal kasi ng Benelli. Diba? I'm talking about the ordinary people like me, na bibili lang ng isang barrel for home defense. Most probably, dapat, pump action na yan. Okay? Semi-auto, it's well and good, mabilis mag-load. Kaso, once mag-jam ka, are you prepared? Paano mag-clear ng jam ng semi-auto ng shotgun? Well, it's up to you. Kailangan mo mag-train. Ang pump kasi, pump mo lang ulit. Mag-eject yan. Okay? And another tip, para sigurado kayo na reliable ang inyong pump action shotgun, bili nyo yung may dual action bar. Ito, isa at sa kabila. Dual. Okay? Para pag nag-fail yung isa, mararak mo pa rin yung slide. Kaya sinasabi nila, yung mga modern shotguns ngayon, lalo na mga pump, very reliable kasi dual na yung action bars. Ito yan, yung bar na to, yung pahaba. Yan yung nakakabit doon sa kanyang bolt. Sa kanyang bolt. Kaya definitely magsacycle. Kasi nung unang panahon, isa lang eh. Kaya pag nagkaroon ng problema yon, hindi mo na mararak. Ito, dalawa. Dalawa na ang action bars. And nagko-comment about Turkish shotguns. Generally, mga Turkish shotguns, kinopya nila sa mga pump action yung Remington 870 na platform. So, basically, reliable naman yan. Kaya ang suggestion ko lang, kailangan nyo i-break in, kailangan nyo testingin. Kasi depende, hindi ko alam kung ano bibili nyo. Kung masyadong mura, baka may problema. Sa range pa lang, makikita nyo na. And usually mga pump shotguns, madali lang ayusin. No? Madali lang ayusin. No? And out of the box, ang pump shotgun, reliable naman. Pero hindi natin alam dahil ang dami ng brand ngayon eh. Ang dami ng brands ngayon. So, hindi ko alam. Baka sabihin nyo kasi, sabi mo, reliable ang pump. Ba't yung nabili ko from Turkey na ganito? Hindi ko alam kung anong brand na binili mo eh. Pero generally, reliable naman. Kung hindi reliable yan, madali lang yan ayusin. Or baka kailangan lang yan ng break-in. So, yan guys. Hopefully, nasagot ko yung question ng isa sa mga viewers natin na nag-iisip na kumuha ng shotgun for self-defense. And nasagot ko rin yung mga questions about shotgun shells na nasa market ngayon. Hindi ko lang alam kung available sa Philippine market. Shorty or mini shell, 410, 20 gauge, and 12 gauge. So, kung may mga katanungan lang kayo, inputs or whatever, comment down below. See you next time. Bye.